Mustasa! Hello mga mamshi ko! Welcome na naman nga po sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang housewife, a mom of two, a small content creator, and a mom who's trying to bring back her confidence again for the good. At dito ko na nga sisimulan mga mamshi ko. Ito nga po ay kahapon June 4. 4 na araw na nga yung nagdaan simula nga nung naihatid nga namin sila Mama Malu nga sa Alabat. Ngayon na nga lang din ako nakapag-vlog talaga dahil nga nung mga nakaraang araw ay ang bigat pa rin nga ng dibdib ko. Nakakapanibago kasi dahil nga nung umalis nga sila Mama ay grabe, sobrang tahimik nga dito sa bahay. Naninibago na nga rin ako sa aking routine. Kung dati nga nung nandito si Mama ay talaga namang alas 8, alas 9 ako nagigising. Ay naku, hindi pa pwede ngayon. Kaya nga ang ginagawa ko, nag-a-alarm ako ng alas 5 or kaya alas 6 nga ng umaga para nga makapagligpit na ako ng bahay bago nga magising si Ate Aki at si Aiden. Dahil solo ko na naman nga ang lahat at may trabaho nga si Daddy Bong, ay kailangan matapos ko yung mga gawain ko para naman sa maghapon nakatutok na nga ako sa mga bata. At ng mga oras nga yan ay nakapagligpit na nga ako ng bahay. Yung kwarto na nga lang yung hindi ko pa naliligpit, kaya ayan, ginaya ko na nga yung aming uulamin. Igaga nga ko nga mga mamshi ko yung binigay sa amin na isda ni Papa Ading, kaya ayan, naghiwa na ako ng bawang, sibuyas at luya. At ayan na nga mga mamshi ko yung isda na bigay ni Papa Ading, nalinisan na nga yan ni Mama Gelly dahil doon nga kami tumuloy sa kanila nung pagkatapos naming maihatid sila Mama. Tinanggalan na nga ni Mami Gelly ng mga hasang at nilinisan na nga yung mga isda para nga raw hindi na ako mahirapan mailagay sa rep. At hinati-hati nga niya sa mga ziplock. Hinuhugasan ko nga lang ulit para nga masimula ako ng magluto. Nung matapos ko na nga mahugasan yung mga isda, ayan, nilagay ko na nga sa kaserola mga mamshi ko para nga mailagay ko na nga yung mga sangkap. Pagkatapos ko nga ilagay yung mga isda, ay ayan, nilalagyan ko na nga ng asin at ayan nga, lumabas na nga sila Daddy Bong, si Ate Aki at si Aiden. May trabaho pa nga si Daddy Bong at sabi ko hintayin niya lang ako na maisala nga ito at pwede na nga siyang pumunta sa trabaho. Nung nailagay ko na nga ang asin, ay sinunod ko na nga rin ng paminta at yung bawang, sibuyas at luya. At ang pinakahuli ko nga nilagay ay ang suka mga mamshi ko at ayan, ready na ang ating ginanga. At ayan, okay na nga mga mamshi ko, kaya naman isinalang ko na nga. At tingnan nyo naman si Daddy Bong, madaling-madali na nga para nga raw makauwi nga siya kaagad. Nung naisalang ko na nga yung ginanga mga mamshi ko, ay kinuha ko na nga si Aiden kay Daddy Bong para nga makagayak na nga siya pagpunta nga sa trabaho. Pupunta nga raw muna siya sa trabaho mga mamshi ko dahil nakasalang pa naman nga yung aking ginanga at para nga raw makauwi nga raw siya ng maaga at makain nga niya yung niluto ko. At nung nakaalis na nga si Daddy Bong mga mamshi ko, ay ayan, dito na nga muna kami tumambay sa rocking chair nga ni Ate Aki habang hinihintay ko nga medyo maiga nga yung ginanga. At isa nga ito sa mga nakakapanibago mga mamshi ko dahil nung nandito nga si Mama ay kapag meron akong gagawin ay siya nga yung nagbubuhat kay Aiden. Pero kasi ito talaga yung reality, kami lang talaga mag-anak dito sa bahay. Naaamoy ko na nga yung ginanga kaya naman tumayo na nga ako para i-check kung luto na nga. Luto na nga mga mamshi ko yung ginanga, kaya naman ang ihahanda ko nga ngayon ay yung pagkain naman ni Aiden. Ayaw pa nga magpalapag ni Aiden sa kanyang walker ng mga oras na yan, kaya naman ayan, habang hinahanda ko nga yung pagkain niya ay buhat-buhat ko nga ang batuting. At nung naiinit ko na nga yung pagkain ni Aiden ay nilapag ko na nga muna siya sa kanyang walker at tinikman ko nga yung niluto kong ginanga at okay naman mga mamshi ko. Hinimay ko na nga rin para nga makakain na nga rin si Ate Aki para sabay ko na nga silang mapakain ni Aiden. Bago ko nga matapos na mahimay nga yung isda ni Ate Aki ay nagiiyak na nga si Aiden, kaya naman ayan, binuhat ko na nga muna. Ayan nga mga mamshi ko, medyo dinudurog-durog ko nga yung kanin dahil hindi ko nga masusubuhan si Ate Aki dahil gising nga rin si Aiden. Buti na lang din nga mga mamshi ko at 5 taon nga yung age gap nilang magkapatid, kaya naman kahit papaano ay marunong na rin nga si Ate Aki. Pinapakain ko na nga yung dalawa mga mamshi ko. Ako kako, hihintayin ko si daddy nila para sabay nga kaming kumain. Pagkatapos nga nilang kumain magkapatid ay ayan, niliguan ko na nga si Aiden para nga mapatulog na at para nga mailiguan ko na rin si Ate Aki. Nung naubos na nga ni Aiden mga mamshi ko yung kanyang dede, ayan, dumede pa nga rin sa akin dahil yan nga yung kanyang pinakapampatulog. Opo. Nung nakatulog na nga si Aiden, ay nilagay ko na nga muna siya sa kanyang duyan at nagpatimpla nga si Ate Aki sa akin ng kanyang Milo na may gatas. Sabi ko nga, ubusin nga niya muna yan bago ko nga siya paliguan para nga makapag-urong ako at maligpit ko nga rin yung aming pinaghigaan. At ayan na nga mga mamshi ko, tulog na tulog nga si Aiden, my love honey, so sweet. Kaya naman sinimulan ko na nga mag-urong. Minamadali ko na nga ang pag-uurong mga mamshi ko dahil magliligpit pa nga rin ako ng aming pinaghigaan
daan bago ko nga maliguan nga si Ate Aki. Nung tapos na nga ako makapag-urong ay sinimulan ko na nga rin kaagad dito sa kwartong magligpit para nga wala na akong gawain, tapos na. Para kung magising man si Aiden ay tapos na nga yung aking gawain, naalagaan ko na nga lang silang mag-ate maghapon. Nung natapos ko nga linisan ng kwarto ay may dumating ang parcel at galing nga raw ito kay Tita Melay. Nagulat pa nga ako dahil kako wala na nga si Melay dito at sabi nung rider ay dito nga raw naka-address at bayad na, kaya agad-agad ko namang kinuha. Bigla ko namang naalala nung magka-chat nga kami ni Tita Melay na meron nga raw siyang regalo kay Ate Aki para nga raw mabawas-bawasan yung lungkot ni Ate Aki dahil wala na nga raw dito sila Mama Malu. At grabe nga ang saya ni Ate Aki nung makita yung kanyang bag, hindi nga siya makapaniwala at gusto na nga biglang pumasok. Opo. Katapos naman nga niyan, iniliguan ko na nga rin si Ate Aki dahil tulog pa nga rin si Aiden. Pagkasuklay ko nga sa kanya, ay bigla naman nga akong niyakap at sabi nga niya, namimiss nga raw niya sila Mama Malu. Sabi ko naman, nababalik naman sila Mama dito, basta nga magbabait siya. At ayan mga mamshi ko, naliguan ko na yung mga bata, nakapaglinis na ako ng bahay at meron na nga rin pagkain, kaya ayan, namamahinga nga muna ako habang hinihintay ko nga si Daddy Bong. Pauwi na rin naman si Daddy Bong, kaya sabi ko, sabay na nga kami kumain para naman nga may kasabay ako. At ayan lang mga mamshi ko ang aking ganap ngayong araw ng Miyerkules. Please follow me and do share. So paano mga mamshi ko? See you on my next vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!